Dear Papa Van, ako si Ira. Isa sa pinakamahirap na desisyon ko ay ang pagkikipagkalas kay Ariel. Mahabang panahon din ang pinagsamahan namin. Kaya hindi ko akalaing aabot ako sa isang desisyong hindi niya makakayanang tanggapin. Mula nang makagawa ako ng kasalanan na parang nahiya na akong muling harapin siya. Sinadya ko siyang iwasan. Mahirap yon para sa akin lalo na't nakikita kong gumagawa siya lagi ng paraan para kitain ako. Maging ang mga pagsusungit ko sa kanya, Papa Van, ay intensyon ko rin para magkaroon na siya ng dahilan para iwasan ako. Pero nanatili siyang matyaga. At nang magpasya na akong tapusin ang lahat, kulang na lang ay lumuhod siya sa harap ko. Please Ira, wag. Kung may nagawa man akong kasalanan, sabihin mo. At itatama ko. Anya habang hawak ang mga kamay ko. Hindi na kita mahal, Ariel. Siguro naman sapat na dahilan na yun para makipagkalas ako sa'yo. Tugon ko habang nakatitig sa kawalan. Hindi ako naniniwala. Nakikita ko sa mga mata mo, alam kong mahal mo pa rin ako. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, iintindihin ko. Sa kabila ng pangungulit niya ay nanatili pa rin akong determinado sa gusto kong mangyari. Nakipag-break pa rin ako. Pero nagawa pa rin niya akong pangakuan, Papa Van. Ano man daw ang mangyari, ay palagi pa rin siyang naroon para sa akin. Na wala raw mababago sa pagmamahal niya. At handa rin siyang maghintay sa pagbabalik ko. Gaano man daw ito katagal. Ang sarap manghawakan ang mga pangako ni Ariel, Papa Van. Hindi man niya sabihin, alam ko na dati ang mga kaya niyang gawin sa ngalan ng pagmamahal niya sa akin. At yun ang dahilan kung bakit nadudurog ang puso ko. Hindi ko na kasi mabago pa yung katotohanang hindi na ako yung babaeng karapat-dapat sa kanya. Musmos pa lang kami ni Bunso nang maulila kami sa ama. Kaya mula noon ay mag-isa na kaming itinaguyod ni nanay. Lahat na ata ng racket ay sinubukan na niya. Kumita lang. Minsan naaawa na ako sa aking ina. Siya ang literal na babaeng walang pahinga pagdating sa paghahanap buhay. Panadera sa umaga, labandera sa maghapon tapos magbebenta pa yan ng balot sa gabi. Malimit siyang magdoble kayod lalo na kapag nalalapit na ang pasukan. O di naman kaya kapag nagkakasakit ang isa sa amin ni Bunso. Ni minsan, Papa Van, hindi ko narinig na nagreklamo si nanay. Hindi niya alintana ang pagod, may raos lang ang mga pangangailangan namin. Hanggat maaari ay umiiwas din siya sa paghingi ng tulong sa kamag-anak. Ayaw raw kasi niya makarinig ng kung ano mula sa kanila. Kung sa pagdidisiplina naman, hindi gaanong nahirapan sa amin si nanay. Nagagalit pero hindi madalas. Nagbubuhat ng kamay pero hindi sobra. Nung magdalaga ako hindi na ako nakakatikim ng palo sa kanya. Nadadaan na niya ako sa pagalit na salita. Tulad na lang nung nalaman niyang sinagot ko na si Ariel. Kapitbahay naming matagal ding pumorma sa akin. Matanda ka na, Ira. Alam mo na ang tama at mali. Basta pag-iigihan lang ang pag-aaral. Kung ayaw mong magkaproblema tayo dyan sa pagkikipagnobyo mo. Seryosong ani nanay na tinatak ko talaga sa isipan ko. Alam ko namang hindi magiging problema yon dahil matinong lalaki naman si Ariel. Bukod sa gwapo na, marunong pang rumispeto. Kahit kailan hindi niya ako pinilit gawin yung mga hindi pa dapat ginagawa. Kahit na kabaliktaran na ang nangyayari sa mga kaibigan at kakilala namin.
Saka ko na lang hihingin yun kapag kasal na tayo. Sinserong anya na ikinatuwa ko. Hanggang halik at yakap lang talaga ang ganap namin ni Ariel. Kahit na marami na sana kaming pagkakataon, nanatili pa rin siyang tapat sa salita niya. Sa katunayan ay siya pa ang unang bumibitaw sa tuwing nagkakaroon kami ng halikang matagal. Isa pang kinabilib ko kay Ariel ay yung prinsipyong meron siya. Mahalaga sa kanya ang tiwala. Kaya hanggat maaari ay ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na ikakasira ng tiwala ng mga magulang namin sa amin. Hindi niya ako pinapayagang makipag-inuman o gumimik kung saan. Hindi raw kasi yun gawain ng matinong estudyante. Makikipag-inuman ka? Ako nga, kalalaki kong tao, hindi ako umiinom eh. Dapat ikaw rin, natatawang anya. O ito, tipid na tugon ko. Ang totoo, iniingatan lang kita, Ira. Ayaw kong mapahamak ka dahil lang sa alak o barkada na yan. Kaya sana, sumunod ka na lang, okay? Malambing na segunda niya. Namamasyal-masyal din naman kami ni Ariel, Papa Van. Pero hanggang sa mga park at malls lang kami. Matipid din siyang klase ng lalaki. Laging inuuna yung kailangan kesa sa gusto. Ilan lang yun sa katangian niyang labis kong nagustuhan. Dahil kay Ariel ay nagmistula akong nagkaroon ng kuya, best friend at tatay. Kapag may hindi magandang nangyayari sa maghapon ko ay siyang nagsisilbing pahinga ako. Katulad nung minsang pagalitan ako ng professor namin na si Ma'am Ruth. Mali kasi yung project na naibigay ko. Masyado akong naging aligaga sa sobrang dami ng requirements sa aming mga graduating. Pero hindi nagkulang si Ariel sa pagpapaunawa sa akin na sadyang ganun ang buhay. Hindi araw-araw, okay. At hindi rin naman araw-araw, hindi okay. Matuto ka lang sumabay sa agos ng buhay. Itapon ang sama ng loob, pulutin ang mga aral. Ganun lang kadali. Nakakasiguro naman ako na lahat ng yan ay may dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan. Sa sinabing yun ni Ariel ay labis akong nadala. Napakaswerte ko talaga sa pagkakaroon ng nobyong katulad niya. Kaya naman mahal na mahal ko siya at hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit ng kalooban niya. College na ako, Papa Van, nang mamasukang katulong si nanay sa isang may kaya na pamilya sa baryo namin. Nang tukuyin niya sa akin ang pamilyang paglilingkuran niya ay nag-alangan ako para sa kanya. Alam ko kasing may kalakihan ang bahay ng magiging amo niya. Pagmomodelo ang trabaho ng babae habang kilala ng mga arkitekto yung lalaki. Wala silang anak dahil kapwa sila abala sa trabaho. Marami na rin silang naging katiwala sa barangay namin. Kaya lang walang nagtatagal. Meron pa ngang inatake na lang sa sobrang stress. Bali-balita rin kung gaano kagaspang ang pag-uugali ng mag-asawa, lalo na sa mga namamasukan sa kanila. Kaya nang sabihin sa akin ni nanay na doon siya sunod na magtatrabaho ay kumontra na talaga ako. Pwede bang wag na lang doon, Nay? Di ba alam niyo namang masusungit yung mga yun? Sumamo ko. Wala namang mawawala kung hindi ko susubukan, Ira. Kailangan kong kayanin. Magkokolehiyo ka na. Hindi magkakasya yung kita ko sa paglalako para sa matrikula mo. Tapos sakitin pa yung kapatid mo. Paliwanag ng aking ina. Sige po, pero kung may mali man sa trato nila sa'yo, Nay, magsabi ka lang, ha? Alalang bilin ko. Hindi ako panatag nung unang araw ni nanay sa trabaho. Sana lang talaga ay maayos ang maging trato nila sa kanya. Hinintay ko talaga siyang makauwi nang makamusta ko siya. Maayos naman daw ang naging pagtanggap sa kanya ng mag-asawa. Kaya lang hindi pa rin
may kakailang masusungit nga sila. Yakang-yaka ko yung mga yun, nak. Kumpiyansang bulalas pa niya. Sa pagdaan ng ilang linggo, Papa Van, pansin kong tila ginagabi na ng uwi si nanay. Unti-unti na rin bumabagsak ang katawan niya sa labis na pagod. Natatambakan daw kasi ito ng trabaho gawa ng magkakasunod ang okasyon ng mga amo niya. Hirap ang kalooban ko noon lalo na't 2 araw nang nilalagnat si Bunso. Sa itsura kasi ni nanay ay mukhang sunod na rin siyang magkakasakit. Ayos lang ako, anak. Nabigla lang siguro tong katawan ko. Idagdag mo pa tong panahon nating pabago-bago. Baling niya sa panahon para lang hindi ako mag-alala ng sobra. Hindi ako nagkamali kinabukasan, Papa Van. Nakapa akong nilalagnat nga si nanay. Ang nakakapagtaka lang ay may balak pa siyang pumasok sa trabaho. Pinayuhan ko na lang siyang umabsent na lang muna. Hindi pwede, tambak ako ng trabaho. Wala silang ibang aasahang gagawa noon kundi ako lang. Anya na, tinutungo na ang banyo. Alam ko na, ako na lang absent, Nay. Tutulungan na lang kita para mabilis kang matapos. Mungkahi ko kaso mukhang hindi siya natuwa. Sayang daw yung araw na may matutunan pa ako kung sasamahan ko pa siya. Hindi ko na sana ipagpipilitan pa ang gusto ko, Papa Van, kaya lang nag-alala na talaga ako nang makita kong akmang napasandal na siya sa dingding. Oh, sabi na kasing samahan na kita, Nay eh. Huwag nang matigas ang ulo, please. Sa sinabi ko ay hindi na siya nakaimik pa. Saglit ko muna siyang pinagpahinga bago kami tumuloy sa trabaho niya. Gets ko naman kung bakit ayaw ni nanay lumiban sa trabaho, Papa Van. Nakakailang bali na rin kasi siya ng pera para sa gamutan ni Bunso at bayarin sa school. Nahihiya siya sa mga amo niya kaya kinakaya na lang niya. Kabado ako noon dahil yun ang unang pagkakataong makakaharap ko ang mga amo ni nanay. Una naming dinatnan yung babae. Siya si Ma'am Kath. Natulala talaga ako sa angkin niyang kagandahan, Papa Van. Makapal ang mahaba niyang buhok at maputi ang kanyang kutis na parabang hindi pa nadadapuan ng lamok. Halatang hindi ito natuwa nang makita niya ako. Sinong may sabing pwede kang magdala rito ng anak mo, Manang? Bungad niya kay nanay. Pasensya na po, ma'am. Sabad ko pero agad niya akong binara. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Anya dahilan para mapahiya ako. Noon na nagpaliwanag si nanay. Basta, Manang, ayaw na ayaw ko nang malikot ang kamay rito, ha? Bilin ng babae bago tuluyang umalis. Hindi na lang ako umimik noon dahil kilala ko naman ang sarili ko, Papa Van. Hanggang sa sunod kong makitang lumabas sa isang silid ang isang mama. Nagbubutones ito ng suot niyang polo. Naka-shades at basang mahaba niyang buhok na parabang kahahawi lang ng suklay. Parang saglit na bumagal ang kilos ng lahat nung makita ko siyang papalapit na sa akin. Kabado ako na hindi ko maintindihan, Papa Van. Kahit kasi mukha siyang suplado, ay mas nangingibabaw pa rin ang kanyang kagwapuhan nung mga sandaling yon. Alam mo yung parang nakakita lang ako ng artista? Ganun na ganun yung pakiramdam ko noon. Nang ipakilala ako ni nanay ay saglit niyang tinanggal ang shades niya saka tumiting. Manang, pakiligpit na lang yung kwarto. Malilate na kami. Tugon niya na tila walang pakialam sa sinabi ni nanay. Mukhang totoo nga yung bulong-bulungan sa amin tungkol sa pag-uugali ng mag-asawa. Siya si Sir Fred, Papa Van. Wala akong ideya noon sa mga itsura nila dahil pawang mga kwento lang ang nakakarating sa akin. Sa pagliligpit namin ni nanay sa silid ng mag-asawa, hindi ko maiwasang matawa sa mga nakita ko. Halata kasing may bakbakang naganap sa mga damit at salawal na nagkalat. Nagawa ko pa ngang mag-imagine. Paano kaya yung feeling na katabi ko sa kama si Sir Fred?
Uy Ira, pambihira ka? Ba't inaamoy-amoy mo yung kabre-kama ni na ma'am? Sita ni nanay na tinawanan ko na lang. Sa aking paglilinis ay nakita ko sa ilalim ng kama ang mga basyo ng pills. Agad naman itong inagaw ni nanay saka itinapon sa basurahan. Yun daw kasi ang bilin sa kanya ni Sir Fred. Doon na naikwento sa akin ni nanay na matagal nang humihiling ng anak si Sir sa kanyang asawa. Kaya lang, hindi pumapayag si Ma'am Kath dahil ayaw nitong masira ang karir niya sa pagmomodelo. Sayang naman kasi kung hindi sila magkakaanak. Ang gaganda pa naman ng lahi nila, Papa Van. Sa pagdaan ng ilang araw ay hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni nanay. Kaya ako na muna ang humalili sa kanya. Sem break naman namin kaya pinayagan na rin siya. Sa pansamantalang pamamasukan ko sa mag-asawa, noon ko palang nakita ang totoong estado ng pagsasama nila. Nagtatalo rin pala sila paminsan-minsan. Maayos sila kapag kaharap ang mga bisita. Apektado sila sa tuwing kinakantyawan sila sa hindi pa nila pagkakaroon ng anak. Yun ang unang pagkakataon na nasaksihan ko ang malala nilang pagtatalo. Hindi maiwasang marinig ko ang lahat dahil nagsisigawan talaga sila. Tumatanda na tayo. Kailan mo plano? Kapag mga senior citizen na tayo? Mukhang tungkol na naman sa pagkakaroon ng anak ang pinagtatalunan nila. Paano ang karir ko, Aber? Yung mga endorsements ko. Alam mong matagal kong pinangarap to. Saka, masaya naman tayong ganito, di ba? Bakit nangungulit ka na naman? Bulyaw naman ni Ma'am Kath. Hanggang sa sunod ko na lang na maririnig ang pagdabog ng pintuan at pagharurot ng kotse mula sa garahe. Noon na natanaw ko mula sa balkonahe si Sir Fred. Tumutungga ng alak habang hawak ang kanyang cellphone. Mukhang nakarami na nang naiinom si Sir. Halatang mainit ang ulo. Nagawa pa niyang ihagis yung hawak niyang baso sa tindi ng galit niya. Hindi na ako mapakali noon sa takot, Papa Van, lalo na't magpapaalam na sana ako sa aking pag-uwi. Sa tuwing magtatangka akong lapitan siya ay mapapahinto ako sa pagmumura niya. Nang mapansin kong tumahimik na siya ay saka ako muling lumapit. Sir, uwi na ho ako, marahang sabi ko. Walang uuwi. Dumito ka muna, Ira. Samahan mo ako. Seryosong anya. Pasensya na po, hindi po kasi ako umiinom ng alak eh. Sa sinabi ko ay agad niya akong sinugod ng titig. Sa pagkakabigla ko ay napasandal na lang ako sa dingding habang nakikipagtitigan din sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Ira. Ano bang kulang sa akin? Bakit kailangan niya akong pahirapan ng ganun? Singhal niya. Kabado ako sa kinikilos ni Sir noon pero minabuti ko pa ring magsalita ng makagaan sa pakiramdam niya. Sinabi kong nasa kanya na ang lahat. Nataglay na niya ang lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Saglit naman siyang kumalma sa sinabi ko. Kaso hindi ko na inasahan ang sunod niyang naging tanong, Papa Van. Kung ikaw ba ang magiging asawa ko, handa ka bang isakripisyo ang lahat? Mabigyan lang ako ng anak? Anya na noon ay nakatitig pa rin sa akin. Opo naman po. Mukhang natuwa siya sa naisagot ko, Papa Van. Kaya lang, hindi ko inaasahan ay ang pagiging agresibo niya. Bigla niya akong hinagkan sa aking mga labi, Papa Van. Nanigas talaga ang buong katawan ko sa aking pagkakagulat. Alam kong epekto lang yun ng kalasingan niya kaya agad ko siyang itinulak. Pero determinado talaga siyang hagkan akong muli, Papa Van. Nagpupumiglas pa rin ako noon kaya lang hindi na kinaya ng lakas ko. Bigyan mo ako ng anak, please. Usal niya habang naglilikot na ang mga kamay niya dahilan para madala na ako. Hanggang sa hindi na niya ako kailangan pang idaan sa dahas
dahil sumasang-ayon na ang diwa ko sa mga ginagawa niya. Naging mapusok si Sir Fred at naging mahina naman ang kalooban kong kontrahin siya. Nung gabing yun ay pinarana sa akin ni Sir Fred yung pantasya kong makasama siya sa kama. Para siyang isang leon noon, Papa Van, sa bangis ng ginagawa niya sa akin. Ramdam ko yung panghihina ng unang subok niyang pasukin ang hardin ko. Pawisan na kami pareho noon dahil langit na ang dulot sa akin ng bawat pagsisikap niyang maangkin ako. Saglit kong nakalimutan ng mga taong maari naming masaktan sa ginagawa namin. Yun ay dahil mas nangibabaw noon yung kaligayahan sa pinaparanas sa akin ni Sir Fred. Kahit nagkabati na sina Sir Fred at Ma'am Kathy, nagpatuloy pa rin ang ugnayan namin ni Sir Fred. Nagmistula na akong alipin niya. Meron yung bigla na lang niya akong hinihila sa isang sulok. Pupunuin niya ako ng halik saka aangkinin. Meron din yung kinukulong niya ako sa laundry room para lang makipagniig sa akin. Literal na naging alipin ni Sir Fred ang katawan ko, Papa Van. Hindi ko naman siya magawang tanggihan. Marinig ko pa lang kasi ang bulong niya ay nadadala na rin ako. Hindi ko may kakailang gusto ko ang bawat pangwawalang hiya niya sa akin. Nawawala ako sa katinuan, Papa Van, kapag lumalapit na siya. Alam na alam niya ang bawat kahinaan ko. Kaya siguro nahumaling na rin ako sa kanya. Mula nang magkaroon kami ng intimate relationship ni Sir Fred ay parang nahihiya na akong makipagkita kay Ariel. Matagal niya akong iningatan tapos basta lang pala akong magpapagalaw sa iba. Hanggang sa matuklasan kong 6 na linggo na pala akong nagdadalang tao, Papa Van. Nung una kong nalaman yun ay napangiti pa ako. Panigurado kasing matutuwa si Sir Fred kapag nalaman niyang buntis ako. Pero saglit din akong nalungkot nang maisip ko si Nanay at Ariel. Ano na lang ang sasabihin ni Nanay kapag nalaman niyang amo niya ang ama ng dinadala ko? Wala naman akong planong ilihim ng matagal ito sa aking ina. Alam ng Diyos na ilang beses kong sinubukang magtapat sa kanya. Kaya lang lagi akong inuunahan ng takot. Kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magsabi dahil may iba pa kaming pinoproblema. Inaapoy na naman kasi si Bunso ng lagnat kaya aligaga rin si Nanay sa pagreremedyo ng pera, Papa Van. Hindi na raw siya makakabali pa gawa ng marami pa siyang hindi napapalitan sa lahat ng mga in-advance niya. Sa mga nangyayari, Papa Van, ay mas lalo akong naguguluhan. Hindi ko na alam kung sino ang uunahin kong kausapin. Hanggang sa minsang makasalubong ko si Ariel, hindi ako makatitig ng diretso sa kanya noon dahil nahihiya ako. Isa pa sa pinakamahirap na desisyon ko ay ang pagkikipagkalas kay Ariel. Mahabang panahon din ang pinagsamahan namin. Kaya hindi ko akalaing aabot ako sa isang desisyong hindi niya makakayanang tanggapin. Mula nang makagawa ko ng kasalanan, parang nahiya na akong muling harapin siya. Sinadya ko siyang iwasan. Mahirap yun para sa akin lalo na't nakikita kong gumagawa lagi siya ng paraan para kitain ako. Maging ang mga pagsusungit ko sa kanya, Papa Van, ay intention ko rin yun para magkaroon na siya ng dahilan para iwasan ako. Pero nanatili siyang matyaga. At nang magpasya na akong tapusin ang lahat, kulang na lang ay lumuhod siya sa harap ko. Please, Ira. Huwag. Kung may nagawa man akong kasalanan, sabihin mo at itatama ko. Anya habang hawak ang mga kamay ko. Hindi na kita mahal, Ariel. Siguro naman sapat na dahilan na yun para makipagkalas ako sa'yo. Tugon ko habang nakatitig sa kawalan. Hindi ako naniniwala. Nakikita ko sa mga mata mo. Alam kong mahal mo pa rin ako. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon,
Iintindihin ko. Sa kabila ng pangungulit niya ay nanatili pa rin akong determinado sa gusto kong mangyari. Nakipag-break pa rin ako. Pero nagawa pa rin niya akong pangakuan, Papa Van. Ano man daw ang mangyari ay palagi pa rin siyang naroon para sa akin. Na wala na raw mababago sa pagmamahal niya. At handa rin siyang maghintay sa pagbabalik ko. Gaano man daw ito katagal. Ang sarap panghawakan ang mga pangako ni Ariel, Papa Van. Hindi man niya sabihin, alam ko na dati ang mga kaya niyang gawin sa ngalan ng pagmamahal niya sa akin. At yun ang dahilan kung bakit nadudurog ang puso ko. Hindi ko na kasi mababago pa yung katotohanang hindi na ako yung babaeng karapat-dapat sa kanya. Sunod kong sinadya noon si Sir Fred sa bahay nila. Wala si Ma'am Kat noon kaya malakas ang loob kong sabihin sa kanya na buntis ako. Kabado ako nang mapansin kong wala man lang bakas na kasiyahan sa mukha niya. Ang buntisin ka ay parte ng plano ko. Magiging anak namin ni Kat yung dinadala mo. Anya na parang wala na sa sariling katinuan. Ano? Kung magsalita ka parang wala na akong karapatang magdesisyon ha. Pabalang na sagot ko. Kung hindi ka papayag, ipapakulong ko ang nanay mo. Sa tingin mo, saan siya kukuha ng perang ipinang-ospital niya sa kapatid mo ha? Anya sa kanito ipinakita ang mga CCTV footages kung saan kita ang pagkuha ni nanay ng pera sa kwarto nila. Hindi pala totoong may nagpautang kay nanay. Galit ang una kong naramdaman sa natuklasan ko, Papa Van. Pero sa kabilang banda ay naawa ako kay nanay dahil napilitan na siyang gumawa ng masama. May salba lang ang buhay ni Bunso. Wala siyang kamalay-malay na alam ng mga amo niya ang lahat. Madali akong kausap, Ira. Pwede mong solohin ang anak natin habang humihimas ng rehas ang nanay mo. Dahil ipit ako sa sitwasyon, Papa Van, ay pumayag na lang ako kahit labag sa loob ko. Wala akong pinagsabihang iba sa naging kasunduan namin ni Sir Fred. Walang araw noon na hindi ko inaalala kung paano nga ba ako makakatakas sa kanya. Gustong-gusto ko nang magsabi kay nanay noon, kaso natatakot ako sa maaring magawa niya. Hindi ko rin pwedeng sabihin ang tungkol sa natuklasan kong pagnanakaw niya dahil paniguradong mas pipiliin na lang niyang magpakulong kesa ang magdusa ako. Hanggang umayon din ang kusa sa akin ang pagkakataon. Nadawit sa vehicular accident ang mag-asawang amo ni nanay. Dead on the spot si Sir Fred. Mabuti na lang at hindi malala ang sinapit ni Ma'am Kat. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko noon, Papa Van. Pero inisip ko na lang na kinailangang mangyari yon para matuldukan na ang paghihirap ng kalooban ko. Makalipas ang ilang araw ay kinausap ako ni Ma'am Kat. Noon na niya naikwento ang lahat. Nagkaroon sila ng malalang pagtatalo nung gabing naaksidente sila. Natuklasan niya ang tungkol sa nangyari sa amin. Maging yung panggigipit sa akin ng asawa ay nalaman niya. Hindi siya natuwa kaya nagkasagutan sila na nauwi sa pagkakadisgrasya nila. Malaya ka na, Ira. Pasensya na kung nadamay ka pa sa away namin. Kalimutan na rin natin yung tungkol sa kinuhang pera ng nanay mo. Alam ko namang napilitan lang siyang gawin yun. Naluha na lang ako sa mga sinabing yun ni Ma'am Kath, Papa Van. Hindi ko akalaing kikilos ang Diyos ng ganun sa buhay ko. Ngayon, Papa Van, ay magtatatlong taon na ang anak kong si Ian Dale. At ang kinikilala niyang ama, walang iba kundi si Ariel. Oo, Papa Van. Sa kabila ng lahat, ay buong puso pa rin niya akong tinanggap maging ang anak ko.
Hanggang dito na lang, Papa Van, at sana'y mapagtuunan nyo ng panahon itong kwento ko. Lagi rin po akong nakikinig ng mga stories sa YouTube channel nyo. Excited nga akong pangalan ko naman ang makita ko ron. Muli, Papa Van, marami pong salamat. And God bless. Lubos na nagpapasalamat, Ira.